Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito, ating pong pastor po ng ating iglesia, ng Arenda Bible Christian Church. At siya po ay mahaba na rin po ang kanyang karanasan sa paglilingkod sa Diyos. From mga teenager pa lang kami sa brotherhood. Young people, andun na siya. Until naging full-time pastor siya, una siya na-assign sa Santa Cruz Bible Christian Church. Tapos, for how many years na-transfer siya dito sa may Hulo, sa Valenzuela, sa may Malanday, Puloong Malanday, Valenzuela. So, alos dulo na yan ng Valenzuela. So, matagal din siya nakapaglingkod doon. And then, finally, dito na siya sa Taytay, Arenda Taytay. So, siya po ang ating po kasalukuyang pastor. Si Pastor Dong Labisores po, si Rilo Dong Labisores. O, kilala po natin sa tawag na Pastor Dong. So, good morning po. Maraming salamat sapagkat ang araw na ito, isang pa ay binigyan tayo ng kalayaan upang tayo sasamba sa ating tagapagligtas. Masaya ba kayo mga kapatid? Hopefully, kasi biruin nyo, year 2022 na tayo ngayon. At pangalawang face-to-face pa lang natin sa buwan ng January. But praise God, dahil napakabuti ng Diyos sa atin, kahit may pandemya, ay binigyan tayo ng pagkakataon para mapagkita-kita dito sa kanyang sanktuaryo. At ang sanktuaryo ito ay nagbibigay sa atin ng masasabi nating dakila ang Diyos natin. At salamat dahil ang mga bagay na yan ay pinagkaloob sa atin. Ang buwang ito po ay mapalad tayo ulit dahil ang buwang ito ay tinatawag nating Bible Month. Okay? Hopefully meron kayong Bible. Dala. Ako ay nakikiuso rin ako Hindi tinatawag nating technology. Minsan din ayaw man natin kaya wala tayong magagawa. Okay? At sana naman ang iyong telepono ay wag mo nang hayaan at tumunog yan. Baka matukso pa kayo. Okay? Nandito, pagka-araw ng linggo, dala ang ating mga Bible, cellphones para tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Mamaya na po niyo entertain kung ano mang nilalaman yan at kung sino mang tumatawag sa inyo, silent mode para hindi po makaka-istorbo. At papasalamat po tayo sa ating Pangulong Duterte dahil actually, siya mismo ang nagtakda ng buong buwan ng Enero ay Bible Month. Dati, one Sunday lang. Tapos naging 2 Sundays. At ngayon ay talagang mapalad tayo. Ang bansang Pilipinas po ay tinatawag na makadiyos. Bansang Pilipinas ay makakalikasan. At sa umagang ito po ay pag-uusapan po natin ang ating salita o ang salita ng Diyos na sinasabi natin. Ang paksang ito ay about God's love, else a suffering world. Naranasan niyo po bang magmahal? Mga kapatid, ang pagmamahal po ang siyang buklod ng tinatawag nating matibay na samahan. Kailan lang ay naka-attend ako ng kasalan at ang kasalang ito ay maganda at masaya. Ang pag-ibig po ang nagbuklod sa kanila. Ika nga. At nawa sa umagang ito ay madama natin ang pag-ibig na di basta-basta, kundi ang pag-ibig nito ay mismo ang ating tagapagligtas ang nagsimula nito. Kaya nga, ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak in John 3:16. Hopefully, kabisado po ninyo yan. At kung hindi man, abay magsimula na po kayo magkabisa at i-entertain po ninyo ang word na yan sapagkat ang puso ng Diyos ay nariyan. Ibinigay niya sa atin. Love. Yan po ang nais ng Diyos na ipamahagi sa atin sa umagang ito. At napakinggan po natin kanina, subaybayan po ninyo doon po sa nagbasa kanina. And Lamentation chapter 3, 21 downward to verse 24. Then talong po tayo sa Romans chapter 8, 38 to 39. At yun po ang makikita natin at himay-himay natin ang mga bahagi ito kung papaano ang pag-ibig na ito. Kailan lang ba nagsimula ito? Noon pa po. Hindi pa po tayo nilikha ng Diyos. Kaya nga po yung tinatawag natin na ang pagkilos ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay pinatunayan niya ito. Kaya nga tayo ay ginawa niya. Mahal niya tayo. Okay?
So dito po sa 21-22 ay pinamagatan ko ng subpoints dito ng new mercies from a faithful God. Napakaganda. Bakit po? Noong sa kapanahunan ni Jeremias ay naranasan niya. Ang sabi po rito, "This I recall to my mind." Naalala. "Therefore, I have hope." Kanino? Sa Diyos na nagmahal sa Kanya. "Through the Lord's mercies, we are not consumed." Wow, praise God. At napakaganda. At ang kasunod sabi niya, "Because His compassions fail not. They are new every morning." Kaninang umaga talagang dapat masigla tayo. Ako actually, ay routine po. Ay maaga talaga akong gigising. Lalo kung araw ng linggo. Ay napakaganda. Kasunod dito ang sabi niya, "Great is your faithfulness." At ang katamatang yan, ang nagnanais na mapasa atin. At ang kasunod sabi niya, "The Lord is my portion." Wow, praise God. Says my Lord. "Therefore, I have hope in Him." Salamat po dahil lang po sa itong bahagi ito ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. At isa-isahin po natin ang mga bahagi ito. In chapter 3 ng Lamentation ito, verse 1-20, ito ay inilista ng manunulat ng lahat ng kanyang mga pakikibaka at paghihirap. Hopefully mga kapatid, sa isang linggo, isang buwan ng Enero na ito, ay sa ating pakipagbaka, daman natin ang pagkalinga ng Diyos. Mahirap ang buhay. Yes, puno ng sakit at kahirapan. Hindi lingib sa atin ang lahat ng nangyan. Pero alam ng Diyos, sapagkat mismo naranasan ni Jeremias yan. Sabi daw, ngunit mayroong isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang aling pag-asa? Pag-asa na mahal siya ng Diyos. Mahal ba tayo ng Diyos, mga kapatid? Hopefully. Kung hindi pa, abay, mag-isip-isip ka, kaibigan, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Tapat ba ang Diyos sa atin? Yes, kahit na tayo nagkukulang, ang Diyos ay tapat sa atin at nahabag ang Diyos sa atin. Yun po ang reason na patuloy niyang pinararanas sa atin. Verse 21, ang sabi niya, "Naalaala ko ito." Ang alin? Kaya't mayroon akong pag-asa. Sa ating mga karanasan, sa bawat araw, sa bawat minuto, oras, ay napakabuti. Marahil sa unang pagkakataon sa aklat, ang pag-asa ay pinayagan, palibhasa ay nalulumbay ang kanyang kaluluwa. Alam nyo, pagka hindi ako nakapagbasa, nalulungkot ako. Kasi bakit? In case of emergency, tawag na natanghali, gumising. Alas 4, supposedly, dapat magigising na ako kailangan. 4:30, kakaroon ako ng pagkakaiba ng tiempo. But praise God, ika nga'y patuloy niyang re-recover ako at yung tulungan para pagpapatuloy ang gagawin. Nalulumbay, napipighati. Naalala ni Jeremias ang isang bagay na nagpasimula sa kanya, yung tinatawag na pag-asa sa loob. Pag-asa, holding the truth. Yun po ang dapat nating panghawakan, mga kapatid. Dahil kung wala sa atin yan, tayo po'y mahihirapan. At ang mundo natin ay nangangailangan sa atin. Sa isang kahanga-hangang pagpapahayag ng pananampalataya sa walang hanggang awa ng Diyos. Iyon po ang dapat nating matutunan. Patuloy. Ang manunulat ay tumingin sa malayong lugar na hinahanap na mayroong panibagong pag-asa. Sa buhay paglalakbay, iyon po ang kinakailangan makita natin na pinangunahan tayo ng ating Diyos. Verse 22, sa pamagitan ng mga awa ni Yahweh, hindi tayo nalilipol. Well, naalala ni Jeremias ang mga bagay na yan. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na yan ay kung paano habang ang Jerusalem ay nilulusog. Ang mga tao ay nahihirapan, binugbog, tinalo ang mga tao sa Jerusalem at Juda. Hindi sila lubos na lipol, mayroon pa ring nalalabi. Bakit? May pangako ng pagpapanumbalik. Kumusta mga kapatid, kaibigan? Huwag ho niyong akalain na ang Diyos ay pinabayaan tayo.
May pangako ho lagi siya sa atin. Huwag na ho natin tangkain na lumayo. Bakit? Sapagkat ang pangakong iyan ay mayroon siyang panawagan. Saan man iniwan ng Diyos ang buhay, ay nag-iwan siya ng pag-asa sa puso ng isang tao. Sapagkat ang Diyos mismo ay dapat nariyan tumira sa puso ng bawat tao. Kaya nga sabi po doon sa isang Christian organization, every home for Christ must be, dapat hindi lang sa bawat bahay, kundi sa bawat puso nang nakatira sa bahay na yan ay mayroong Kristo. Patuloy nating inaasahan niyan. Ang mahalagang salita sa talata ito ay hesed, dakilang pag-ibig. Mercy, ang tipan ng pag-ibig at katapatan ng Panginoon na humahantong sa pagkahabag at awa. Yun po ang sinasabi ni Ellison. Sa palagay ninyo, isipin natin mabuti, saan kumuha si Jeremias ng kanyang kaaliwan? Sa panahon ng kanyang problema, sa panahon ng kanyang kahirapan, saan? Di ba? Sa salitang pag-ibig. Doon, yun po ang bumabakod sa kanya, yun pang nagbibigay sigla, nagpapalakas ng kanyang sarili. Makikita po natin dito sa bahagi ito. Parang sinabi niya, masama man ang kalagayan ko, baka mas masama pa kung nabigo ang habag ng Panginoon sa buhay ko. Minsan sa atin. Para ba sinasabi natin, nasaan? Ang tagal naman dumating ng rasyon ng Diyos. Huwag nating akalain, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Dahil sa kanyang mga habag ay hindi tayo nagkukulang. Kahit nasa tindi ng pagtutuwid na tiniis ng bayan ng Diyos, may katibayan ng kanyang pagkahabag. May saganang kaaliwan sa pagkaunawa na ang magkiliw na pagmamahal ng Diyos ay hindi lubusang naubos. Yes, praise God. Hindi naubos. Ito ay bago tuwing umaga. Pagkatanghali na gumising, bago pa rin, kaya lang medyo hindi nag-anong sariwa. Mas maganda, mas maaga, mas sariwa magre-refresh sa ating kaisipan. Ang sinasabi natin, they are new every morning. Dama at pinadama. Ika nga ay sa simoy ng hangin. Medyo ngayon nag-iiba ng ihip ng hangin, medyo mainit na. Pero nung last mga 2 to 3 weeks ay napakalamig. Ang simoy ng hangin, iba kaysa air condition. Hopefully, ang church natin ay magkaka-aircon. Praise God. Unti-unti na ay marami nang binibigay sa atin. Dito sa kaliwa ko, merong keyboard. Dito sa kanan naman ay merong, yun gustong-gusto ng mga kapatid. Noong pa sabi ko, wala tayong paglagyan yan. Meron akong drum, lagayan ng tubig. Pero ngayon ay reality na. Nakikita niyo mga kapatid yan. Napapakinabangan na. Pinagpala. At bakit? Sapagkat ang iglesyang ito ay pinangunahan ng ating Diyos na marunong magtustos sa ating mga pangangailangan. Kung ang iglesia ito ay tinutulungan, how much more ang buhay ng bawat isang nagtitiwala? Dapat. Huwag niyong akalain. Sa kabila ng kahirapan nating kalagayan, huwag niyong akalain na hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Ang bawat pagbubukang liwayway ay nagbibigay sa sangkatauhan ng pag-asa. First and foremost, within us as a believer in Christ. Sariwa ang mga awa at habag mula sa Diyos. Kailangan natin na patuloy na panghawakan ang pangako ng Diyos. Gaano man kahirap ang nakalipas na araw, tapos na. Ang mga tao ng Diyos ay maaring patuloy na umaasa bagong umaga nang may pananampalataya. Tuwing pagising sa umaga ay mayroong pag-asa. Sabi nga ng DCS, Panginoon, huwag mo kaming lalampasan sa araw na ito. Na hindi namin maranasan ang iyong pagkalinga bilang ikaw ang tagapagligtas ng aming buhay. Huwag mo kaming lampasan sa biyaya o dakilang Diyos. May mga pagkakataon ng mga ito araw-araw, hindi lamang sa temporal nating buhay, kundi sa spiritual na kahulugan. Sila ay bago. Laging sariwa at masigla. Yes, praise God. Pag-ising dapat laging masigla ka. Bakit tatanggap ka at madadama mo ang biyaya
ang kasiglahang bigay ng Diyos. Palagian at walang hanggan, gayon ang pag-ibig, biyaya at awa ng Diyos. Kahit nung una, sa buhay ng mga patriarka natin, sa buhay ng sumulat nito, gumagawa ng espiritual na liwanag upang magkaroon ng kagalakan at kaaliwan sa buhay ng mga manampalataya. At tuwing umaga, kasama ng mga banal, sino? Kayo at ako ay dapat magpatuloy tayo sa pagsamba sa Diyos. Every moment, every morning ends the night. Yes, praise God. Sabi nga bawat araw sapat na ang kanyang problema. Every morning brings a new day. Yes, praise God. Every morning brings new provision of the day. Every morning brings new forgiveness for new sins. Every morning brings new strength. Hindi dahil sa mga vitamins. Maganda namang mga vitamins. First and foremost, dapat ang Diyos ang unang maglagay ng vitamins sa buhay natin. The Word of God must be put into our mindset. All throughout the day, ika nga, bring new strength for new temptations, duties, and trials sa buhay natin. Naririyan ang Diyos na tumutulong sa atin sa tuwina. Great is your faithfulness. Ang lahat ng ito ay nagdulot kay Jeremias ng na isaalang-alang ang dakilang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi na siya nagkukulang. Ang pagpapadala ng kanyang mga awa at hawag kahit sa kabila ng sakuna, tapat ng Diyos. Matapat niyang inihayag ang kanyang mga pagtutuwid at isinasagawa ang mga ito. Bakit? Kapag tayo ay lumihis ng landas, inaakay, binabalik tayo sa nais ng Diyos na landasin natin. Ang Diyos ay magiging kasing tapat sa kanyang pangakong hindi kita iiwan ni pabayaan man. Manatili tayo sa pangako ng Diyos. Praise God. Bakit po? Sapagkat yun lang po magiging sigla. I have hope in my Creator that who loves us. Ang propeta mismo ay person na nagdiktang nagsalita sa mga katangian ng Diyos. Si Jeremias ay nadala pabalik sa buhay na pakikisama at matalik na pakipag-ugnayan sa kanyang tapat na Diyos. Minsan sa buhay natin dumarating, nalulungkot tayo kasi bakit, Panginoon, wala pang sagot ang aking panalangin? A little bit of prayer. Kneeling your knee unto the Lord. Why? Kailangan natin. Bakit? Hindi naman basta-basta ibibigay ng Diyos ang ating kailangan. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos na banal at nais niya na ikaw mismo ay mapapabuti. At yun po ang nais ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Mga kaibigan, alalahanin po natin ang propetang ito o ang sumulat ito ay nagdeklara siya ng katangian ng Diyos. God's goodness to the seeking soul. The Lord is my strength. Hopefully, ang Diyos ang kalakasan natin, says my Lord. Therefore, I have hope in Him. Hatiin natin sa dalawang bahaging yan. Una, ang sabi rito ay Psalms 119 verse 57. The Lord is my portion. I promise to keep your word. Talaga ba nating iningatan natin ang salita ng Diyos? Hopefully, mga kapatid, kaibigan, ingatan natin ang salitang yan sa ating isip, sa ating puso at isagawa. At humihingi tayo sa tulong ng Diyos na tamang execution nito. Bakit? Natagpuan ni Jeremias ang susi sa kasiyahan, ang paghahanap ng bahagi. Saan ba natin hahanapin ang kasiyahan? Sa mundo ito, sabi ni Jeremias, anuman ang sukat na dapat niyang tanggapin, anuman ang mana, anuman ang hinahanap, ang lahat ng ito'y matatagpuan lamang kay Yahweh. Do you remember the Word of God? It says, wala pong, okay. Ito na lang ang tinatawag nating, ito, Word of God. Kaya lang, okay. Ito, Word of God, ito kasiyahan. Kasiyahan ng mundo. Okay ba?
Ano sabi? Seek ye the first kingdom of God. Okay? Ito yon. Hanapin muna. Ang problema, bato-bato sa langit, okay lang kung kayo magagalit. Ito, kumakalansing ang unang hinahanap. Laging nahuhuli. But reminders, brethren, seek ye the first kingdom of God, and all the things shall be added unto you. Mapalad tayo, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng challenge sa buhay. Hindi niya basta-basta ibigay ang mga bagay na walang kabuluhan, kundi para sa ikabubuti natin. Kanino matatagpuan? Sa Diyos lamang na ating tagapagligtas, wala nang iba. Psalm 16:5, the Lord is my chosen portion. Pili ba talaga natin ang Diyos, ang Word of God nilalagay sa ating isip? O yung sinasabing kumakalansing kanina? Walang masama ho dyan. But, first thing we do, pray and ask God, His Word. Then, execute natin for His glory. Awit 73:26, puso ko't kaluluwa, kung manghihina man ang Diyos, ang lakas kong tanging kailangan. Sa panahon nyo ngayon, mga kapatid, kaibigan, hindi lingib sa atin. Hindi lang po ang Pilipinas, kundi buong daigdig and total human race and this time ay nakaranas ng iba't ibang karanasan, ng iba't iba, nawalan sa buhay, nawalan ng trabaho, nawalan ng kaibigan, so on and so forth. Maraming nawala. Mind you, ang Diyos na nagmahal sa atin ay pinahintulutan ang pangyayari na mangyayari sa mundo ng mga tao. At gaya ng binanggit kanina ni Jeremias, mayroong iniwan ang Diyos ng pagpapanumbalik sa bayang Israel. At yun ay, praise God, ang Israel ngayon ay mayroong big awakening sa ating Diyos na si Yeshua. Di ba? Napakaganda. At dito po sa panahong ito ay wala ho marahil sa atin na hindi nagkakasakit. Dangan lamang, hindi makategori kung yun ay COVID, kung normal na sakit. Kasi minsan pa bago-bago ang panahon. Okay? Huwag natin pagbibintangan si COVID lagi. Pag may sakit tayo, huwag. Kawawa naman. Di ba? Bakit? Kasi kung ang panahon ay nagbabago, normally po ay nagbabago ang ating tawag to katawan, yung immune system po natin. Sinisipon tayo, inuubo. Di ba? Kaya lang po, natatakot pumunta sa ospital. Ano gagawin ko? Baka malaman may COVID. O baka mahawa akong magka-COVID. Well, wala ho tayong magawa. It's your choice, mga kapatid, kaibigan. Do the best that God tells you what you do. Yun ang kailangan eh. Bakit? Para maranasan natin ang tinatawag na kabutihan ng Diyos. Tunay nga na sa panahong ito, may kahirapan. Hopefully, at ang ating dalangin patuloy na papasalamat tayo sa ating gobyerno, matalino silang namumuno sa atin upang gawin at pangalagaan ang mga vaccinated at unvaccinated para maging happy. Salamat tayo dyan. At siyempre naman, huwag tayong papabaya sapagkat yun ang nais ng Diyos. Kung yun ang nais ng Diyos sa atin at nais ng gobyerno sa atin, why? Dapat nating susundin ang ikabubuti natin. We have a freedom to choose. Sabi rito, the Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. Di ba? Galing, di ba? Ang satang COVID ay nilagyan ko ng acronym. Okay? COVID means cooperation of victory in declaring of your hope to God. We must declare that this victory comes from God. Inaalaw niya mangyari ito at hihiling natin sa Kanya na bigyan naman ng pagtatagumpay ng mga mananampalataya sa labang ito. Pinayagan niya ito at umaasa tayo na ang biyaya ng Diyos ay maranasan natin. Declaring hope to our Savior that He always guide, protect, and give us the way to overcome. Not our strength, but God's strength. Yun po ang sinasabi ng pangungusap.
Sa pamagitan ng mga awa ng Panginoon, hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Sila ay bago tuwing umaga. Ang Panginoon ang aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y lubos na umaasa sa Kanya. Praise be unto God. Yun ang gusto ng Diyos. Si Jeremias ay nanirahan sa bahaging natanggap. At ang bahagi iyon ay ang Panginoon mismo. Sabi nga ni Bishop, pagka nagkukwentuhan kami at sasang-ayon si Bishop Leo, sabi niya, mismo. Pag sabing mismo, tumpak, iyon pong salitang yan, ang Diyos mismo. Ang bahagi. Sabi ni Elson, sa katunayan, sinasabi ng makatang si Elson, na napakaliit ng mga bagay at kasiyahan ng bundok ito. Dahil ang kanyang bahagi ay ang Panginoon. Praise be unto God. Bakit? Yun, ina-acknowledge ng bawat manampalataya ang Diyos, ang bahagi sa kanyang buhay. Dapat lamang po mangyari ang mga bagay na yan. Therefore, I have hope in Him. Hindi talaga maaaring maging pag-asa mo ang Diyos hanggang hindi siya unang bahagi sa buhay mo. Ito ay isang landas para lamang sa Kanya. Isang landas na sumusunod sa Diyos at pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ni ang alinmang mga bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Mukhang ay di ko alam kung paano ba. Yan. Ganun na lang. Yan. Hindi pwede makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang anuman na mukhang mabuti o masama na tela, masama ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ang bahaging yan, pinatunayan ni Apostol Pablo. Naranasan ni Apostol Pablo ang bahaging yan upang minsan pa idideklara ang pag-ibig na yun. Ang akala natin, tayo lang nahirapan. Aba, si Apostol Pablo, nahirapan din sa kanyang buhay. Dito ang sabi niya, kino-quote dito ay ang sabi ng Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin, walang makapaghihiwalay sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, nagsupumiglas, wala o ang buhay, wala ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan o ang kasalukuyan o ang hinahanap, ang kataasan. Maraming mga tao natatakot sa mga fear of heights, di ba? Walang pwede. O alinman kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Meron ba? Wala po. Walang pwede. Kahirapan, itong COVID na ito, anong puman, walang pwede pag binuklod tayo at pinalik tayo sa isang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang ating tagapagligtas. Walang ibang gumawa niyan. We are more than conquerors. How is the Christian more than conquerors? Tayo ba? Wala ho. He overcomes with a great power. The power of Jesus. We overcomes with great motive. The glory of Jesus. We overcomes with great victory. Losing nothing even in the battle. We overcomes with great love. Conquering enemies. Utos ng Diyos yan, di ba? Mahalin ang kaaway. Ang hirap pero utos ng Diyos. Hindi nakiusap ang Diyos. Kundi ang sabi niya, gawin mo with love. And converting persecutors with patience. Kaya napatunayan ni Apostol Pablo. Biruin mo, pinagpapatay ni Apostol Pablo ang mga manampalataya sumusunod sa daan ng Panginoon. Nagtiis ang mga alagad at patuloy na ginagampanan nila at nag-personal encounter sila ng ating Panginoon Jesus. And Book of Acts chapter 9, basahin lang po ninyo, assignment nyo sa inyong bahay, mga kapatid, mga kaibigan, para maintindihan ninyo ang ano yung pag-ibig na yan na nagbibigay ng pagtatagumpay. Ang pag-ibig ng Diyos na sa atin ay nagpapagaling mismo sa atin. Di ba? Okay, next week, 2 days na lang, love month na. Pero bakit binabalangkas natin ngayon?
Sapagkat yun nga ang binanggit ko, itong pag-ibig nito ang pundasyon. Kaya month of February, alam na natin at mismo naranasan natin ang pag-ibig na yan ay nagpapagaling sa atin. Di ba? Bato-bato sa langit. Minsan, ang tinatawag na magsing erog, nagkakaroon ng kiskisan din. Di ba? Hindi nagkakaunawaan, but love. Nagko-comfort. Nasaan ang pag-ibig ko? Di ba? Mahabang kwento. Pero naintindihan yung ibig kong sabihin about love. Nagpapagaling po yan. At sa ating magmula ay sa isang kapamaranan upang tayo makatulong sa mundo. Ika nga sa isang naghihirap na mundo. Kailangan po ng mga tao ang pag-ibig na ito ng Diyos. Sino gagamitin? Wala na ang mga alagad. Naririto tayo at dapat ating ibigay sa mundo ang ating experiential truth na naranasan natin, na ang ating pag-asang hinahawakan natin about Jesus, the Son of the living God. Maraming mga tao hindi niniwala sa Diyos ng Panginoon Hesus na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming mga tao, sinasabi lang nila, naniwala kami, but tanungin mo personal, nandiyan ba sa puso mo? Nandiyan ba sa isip mo? Wala. Bakit? Sa isip lang nila. Kanilang mindset, alam ko ang kasaysayan na ganito, ganyan. Pero in reality, yung tinatawag nating experiential truth, karanasan ay wala sila. Ang katotohanan na sa atin, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon pagligtas, yun po ang napakaganda na pwedeng ibigay natin sa mundong ito. Tatandaan po natin, ibigay po natin yan at huwag tayong maging madamot. Dalawang pangungusap. God loves us because He has chosen to love us. Bang klase, di ba? Ito ang ating katiyakan. Katiyakan na mahal tayo at mamahalin tayo palagi ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 4:8, ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang kanyang kalikasan para sa Diyos. Ang pag-ibig ay hindi isang pangakit lamang. Hindi. Sabi niya, hindi isang tugon sa mga aksyon ng sinuman. Ang pag-ibig ang nasa gitna ng kanyang pagkatao ng Diyos. Ito ay umaagos mula sa pusong dalisay at nag-umapaw ito sa panunumbalik sa ikabubuti ng kanyang bayan. Bayang Israel at bayang mananampataya kay Kristo. Yun po ang kalokohanan. Ang puso ng Diyos ay puno ng pag-ibig. Walang lugar para sa Kanya ang kasamaan. Walang lugar para sa panlilinlang. Lalong walang layunin lumayo sa atin. Ito ay naayos na. Tapos na doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagmamahal sa atin ay kaloob ng Diyos. Praise be unto God, our Savior. Napakabuti ng Diyos sa atin. Pangalawa, because God loves us, His faithfulness is there for us day after day, year after year. Hindi katakatakang sinabi ng panaghoy, dakila ang iyong katapatan. Yun po ang nais na iparating sa atin ng dakilang Diyos. Dakila ang katapatan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ibinibigay niya at sinustintuhan niya ang bawat isa. Yun po ang nais ng Diyos. Ipagpapatuloy natin ang pagmamahal na ito. Dahil itong pagmamahal na ito, ito yung gamot sa mundo natin na kinalalagyan, mundo ng sangkatauhan, upang manumbalik sila sa pagkalinga ng Diyos, upang ang katapatan, ang kadakilaan ng Diyos sa ating tagapagligtas ay hindi lang mapasa atin, kundi mapasa kanila din sa mundong ito. Nawa sa umagang ito ay patuloy nating aasahan ng Diyos na tutulong sa atin sapagkat tayo ang gamot sa mundong ito na naghihirap, tulungan natin. Muli, magandang umaga po at maraming salamat po sa inyo, mga kapatid.